Hi guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV and ako nga po pala yung Kuya Reg. And ngayon ang topic natin. Hindi ko intensyon na masaktan ka sa video na to dahil sa mga malalaman mo. Pero sigurado mas doble pa yung sakit na mararamdaman mo kung aasa ka lang sa isang pagmamahal na hindi naman pala totoo. Dahil ito yung mga signs na hindi talaga totoo yung pagmamahal niya sa'yo sa long distance relationship nyo. Number 1. Mapapansin mo na peke yung pagmamahal niya sa'yo sa LDR kung lulubog lilitaw siya sa pag-contact sa'yo. Yung hindi consistent yung pag-contact niya sa'yo. Kapag kasi mahal natin yung isang tao, lalo na sa LDR, communication yung pinaka-importante sa inyo. At kung sa online lang kayo nagkakilala, tapos bago pa lang yung relasyon nyo, sigurado sabik na sabik ka pa na kausapin siya. Kaya lagi kang nag-aabang sa mga messages at tawag niya. Yung kahit na busy ka, nakakagawa ka ng paraan. Kahit na nasa trabaho ka na isisingit mong sabihan siya na kumain na ba siya or miss na miss mo na siya. 'Di ba? Pero kung hindi totoo yung pagmamahal niya sa'yo, madalas, inaabot yan ng ilang oras bago mag-reply. Kahit na wala naman siyang ginagawa. Or, kukontakin ka lang niya kapag may kailangan siya. Yung ganyang style ng pag-contact niya sa'yo, halatang hindi siya ganun ka-interesado sa relasyon na meron kayo. Dahil gaya nga ng sabi ko, kung mahal ka niya talaga, kahit na ano pang schedule ang meron siya, sigurado makakagawa yan ng paraan para kontakin ka. Pangalawa, hindi totoo yung pagmamahal niya sa'yo sa LDR kung ayaw kanyang ipakilala sa pamilya at mga kaibigan niya. In short, tinatago ka niya. Yun ay dahil hindi siya totoo sa'yo. Marami siyang sinasabi sa'yo na hindi totoo, kaya natatakot siya na ipakilala ka sa pamilya at mga kaibigan niya. Dahil sigurado mabubuking siya kapag ginawa niya yon. Or, baka may magsumbong sa asawa niya. Ouch! Ka lang pala nang hindi mo alam. 'Di ba? Pero syempre, kung bago pa lang kayo or bago pa lang yung relasyon nyo, pwede pa nating intindihin yun. Siyempre, dahil baka kumukuha lang siya ng buwelo. Or malay mo, baka gusto pala niyang sorpresahin yung pamilya niya. Dahil ikaw, yung first na jowa niya. Pwede rin na baka kinikilatis ka pa lang niya kung karapat dapat ka ba na ipakilala. Dahil pag nagpakilala siya, gusto niya yung pang forever na. Pwede mong tignan yung mga yon kung bago pa lang yung relasyon nyo. Pero, kung inabot na kayo ng ilang taon, tapos wala ka pang nakikilala kahit na sino sa mga kaibigan at pamilya niya, Diyos mio naman, makaramdam ka. Dahil sa tingin niya, hindi ikaw yung gusto niyang makasama sa pagtanda niya. Kaya hindi ka niya pinapakilala. Pangatlo, ang isa pang sign ay kung umiiwas siya na pag-usapan ang tungkol sa future ng relasyon nyo. Sa LDR kasi, lalo na kung mahal mo yung isang tao, maraming tatakbo sa isip mo. Marami kang mga plano, marami kang mga sana all na gusto mong magawa mo din or sana mangyari din sa relasyon nyo. Kaya lagi kayong excited at masaya na pag-usapan ang future ng relasyon na yan. Kagaya na lang ng after 1 year, magkikita kayo, magpapakasal. After 2 years, may bahay na kayo. Magkakaroon kayo ng mga anak. Mamumuhay kayo ng tahimik sa probinsya. Yung mga ganyan, 'di ba? Unlimited yung mga pangarap at plano nyo para sa future ng relasyon nyo. Pagmahal nyo talaga yung isa't isa. Pero kung peke yung pagmamahal niya sa'yo, mapapansin mo sa kanya na parang tinatamad siya kapag tungkol sa future na ng relasyon nyo ang pinag-uusapan. Or, lagi niyang iniiba ang usapan. Malaking red flag yan dahil dyan mo makikita na hindi talaga siya interesado sa future na kasama ka. Pang-apat, paiba-iba yung kwento niya. Sa LDR, honesty at consistency ang isa sa pinakamahalaga sa relasyon. Sa fake na long distance relationship, dyan mo madalas may encounter yung dishonesty at deception. Yung mahilig mag-imbento ng mga kwento or mahilig magpalusot para pagtakpan yung mga hindi magandang ginagawa niya sa relasyon. Yung iniimbento lang niya yung mga impormasyon tungkol sa kanyang trabaho, kung saan siya nagpupunta, kung sino-sino yung mga nakakasama niya, kung ano yung mga nangyayari sa pamilya niya. Mapapansin mo na paiba-iba
yung kwento niya. At minsan kung magtatanong ka sa kanya ng tungkol sa kwento niya noon, sigurado hirap niyang maalala or hindi niya yan maaalala. Yun ay dahil inimbento lang niya yung mga yon. Diyan pa lang mahihirapan ka na makabuo ng isang solid na pundasyon sa relasyon nyo. Dahil hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Dahil magulo. Hindi mo alam kung alin yung totoo. 'Di ba? Panglima, hindi siya willing na mag-sacrifice or bumawi sa relasyon. Kapag mahal mo talaga yung ka-LDR mo, sigurado willing kang gumawa ng mga adjustment para dun sa tao or sa relasyon nyo. Yung talagang ihahanap mo sa pinaka-komportabling solusyon para hindi mahirapan yung mahal mo. Halimbawa na lang, sa time. Kung magkabila kayo ng mundo, umaga sa'yo, sa kanya gabi. Kung lagi ka na lang napupuyat dahil lagi kang nag-aabang sa kanya, dapat minsan willing din siya mag-sacrifice na siya din yung magpuyat para magkausap kayo. Hindi yung ikaw na lang lagi yung nag-a-adjust para lang magkausap kayo. Lalo na kung pareho din kayong may trabaho, pareho kayong may pinagkakabalan sa buhay. Bilang partner niya at kung talagang mahal ka niya, dapat maramdaman niya yun. At siya mismo yung magkusa na gumawa ng paraan para makapag-usap kayong dalawa na hindi ikaw lang lagi yung nahihirapan. Number 6, na hindi totoo yung pagmamahal niya sa'yo sa LDR kung niloloko ka niya para lang sa pera. Kahit nasabihin niya sa'yo na mahal ka niya, kung niloloko ka niya dahil sa pera, peke yung pagmamahal na yan. Alam nyo, marami kasi sa LDR sinasamantala yung pagmamahal ng isang tao para lang makapanlamang. Meron dyan, papaibigin ka, kukunin yung loob mo, hanggang sa mapaniwala ka nila na totoo yung pagmamahal niya sa'yo. Tapos pag nahulog ka na, ayan, mag-uumpisa ka na niyang hut-hutan. At dahil din sa pagmamahal mo sa kanya, magiging bulag ka na sa totoong intensyon niya sa'yo. Mapapaniwala ka niya sa mga sinasabi niya at hindi papasok sa isip mo na niloloko ka niya. Hanggang sa ayan, bigay ka na lang ng bigay. Ang isa pang palatandaan na niloloko ka niya dahil sa pera ay kung never siyang nakipag-video call or voice call sa'yo. Panay send lang siya sa'yo ng picture at panay chat lang. Tapos ayan, hihingi ng pera. Kadalasan yung mga nadadali sa ganyan, yung may mga edad na. Or yung mga OFW. Marami din nabibiktima ng mga ganyan. Kaya kung may nararamdaman kang kakaiba sa relasyon nyo, mas maganda kung kausapin mo na siya. Sabihin mo sa kanya yung mga napapansin mo at yung mga bumabagabag sa'yo. Kaya kung may kakaiba ka ng nararamdaman sa relasyon nyo, mas maganda kung kausapin mo na siya. Sabihin mo yung mga napapansin mo at yung mga bumabagabag sa'yo. At kung totoong mahal ka niya talaga, sigurado papatunayan niya yan na mahal ka niya talaga. At mali yung iniisip mo sa kanya. Pero kung magagalit siya, hahamunin ka ng hiwalayan. Negative yan, kaya mag-move on ka na lang. Tandaan nyo, napakarami ng tao sa mundo. Kaya wag na wag kang mag-aaksaya ng oras sa isang tao na hindi mo sigurado kung ano yung totoong intensyon niya sa'yo. So yun, Reg TV nga po pala, and maraming salamat sa panonood. And ingat kayo sa mga naroon. God bless. Peace and goodbye.